Hello, good afternoon. Audible ba ako? Yes po, ma'am. Yes po. Okay, so this is our first meeting for PET E418, and before I start our classes, check ko po muna kung nandito na lahat ng inyong mga kaklase. Wait lang. Yes po, Mr. Fahanilan. Okay, sige. 44, hintayin natin yung iba. Ano? Kasi baka naman ako habang nag-attendance at natawag ang pangalan nila bigla silang pumasok. Sayang ang oras natin. Okay, so habang iniintay natin ang inyong mga kaklase, adjust ko lang. Ayan. I-discuss ko muna ang syllabus. Okay, so this is PET E418 Production Engineering 2, and this is a specialization subject, course rather. And then ang prerequisite niya is PET E411, which is Production Engineering 1 na tinake nyo during your third year, second semester. And then, ito yung yung mga instructors natin sa ngayon sa ProdEng. And then, i-discuss natin yung criteria for assessment. Sa criteria for assessment, meron tayong dalawang major exams, midterm and final examination, and of course, yung ating activities. Okay? And then yung sa teaching, learning, and assessment strategies, meron tayong written examinations. So ang ating midterm at final exam ay face-to-face written exam. Ang activities ay it can be composed of research activities, assignments, seat works, or yung mga individual activities. It can also be group activities depending on the scope, in the difficulty of an activity. As for the internal learning outcomes, we have 4 ILOs. So the first one is to critique the main principle in petroleum production engineering. Number 2 is to classify the storage, transportation, and separation system in the oil and gas industry. Number 3 is to relate the importance of sand production and water production management to the productivity of a field. And then number 4 is to compare the treating technologies used in produced water treatment for injection or disposal. So, ang production engineering 1 nyo, yan yung kasunod ng reservoir engineering 2 or kasabay ng reservoir engineering 2. Kasi, di ba sa field development natin, una muna nating pag-aaralan yung alamin kung saan bang area may potential na oil and gas. Although, kumbaga technically, meron na naman kasing mga area na may proven reserves na kailangan lang ng mag-bid ng mga company depende sa kung paano yung fiscal system ng isang lugar na yun. Depende sa country. Kung siya ay concessionary, kung matatandaan nyo ang inyong topic sa introduction to oil and gas and sustainable development, doon binanggit yung mga fiscal systems. Anyway, so alamin muna natin saan may probable deposits ng oil and gas. Pero kumbaga, bago natin malaman yun, kailangan muna natin ng kailangan munang mag-undergo ng say seismic surveying, and then after may ma-probe, magkakandak na exploration drilling, and then appraisal well, and then production drilling, and then production engineering 1 ay doon sa simula sa pag-extract or pagpo-produce mula sa well hanggang papunta sa surface. Yun yung production engineering 1. Ang production engineering 2 ay mula sa surface, mula sa wellhead hanggang papunta sa kanyang endpoint, which is sa downstream. So, yun yung production engineering 2. Kaya may production engineering 1 and 2. Again, ang production engineering 1 is mula sa wellhead, simula sa formation or sa well, papunta sa wellhead. And then, ang production engineering 2 is mula sa wellhead, papunta sa storage,
transportation, distribution. Ano? Okay. So, dyan iikot yung ating topic. Okay. As for the assessment task, kasama din pala sa production engineering to yung treatment technologies sa production ng oil and gas. So, take note na sa production ay hindi kasama dyan yung refining. Although matatakal si refining pero hindi yun ang focus ng production engineering to kasi nga production engineering siya. So, ibig sabihin doon lang sa production which composed of separation, isa-separate ang anong tawag dito, phases. Kasi pag nag-extract tayo ng petroleum, usually meron diyang kasamang natural gas, may kasamang water, may kasama ring solids, So, yun yung separation na sinasabi ko sa production. And then, right after A, i-store siya, and then ita-transport. So, and then, during those kumbaga processes, merong mga nagagamit na tubig, may nagagamit na or may napoproduce na sand, may napoproduce na tubig galing sa wellhead, bukod pa yung ginagamit doon sa proseso. Yun yung huling topic natin, yung treatment doon sa sand produced as well as yung sa water produced during production ng oil and gas. Okay, so as for the mapping of assessment tasks, we have 4 ILOs and then 3 major assessment tasks, which are yung major examination, midterm and finals, and then yung activity. So, 25 and then 50 yung activities natin. So, midterm exam, nakamap siya sa ILO 1-2. Samantalang yung final exam ay sa 3-4. And then, lahat ng activities natin nakamap from ILO 1 to ILO 4. And then, ito yung ilan sa mga textbooks na pwede nyong basahin or magamit just in case meron kayong mga research works. As for the grading system, alam nyo na naman yan. Sa class policy natin, you are only allowed to have a maximum of 6 hours of unexcused absences. At yung kung excuse or hindi ay nasa discretion nyo ng instructor. Okay. Same sa midterm exam, pwede kang mag-exam pwede kitang bigyan ng missed examination provided na meron kang maiibigay na med-cert, along with an excuse letter signed by your parent or your guardian. Sa academic dishonesty, any form of dishonesty like for example sa examination, cheating, or plagiarism sa inyong mga research activities ay kasama sa major offenses. So, sa major offense, meron tayong student norms. 'Di ba meron tayong yung student norms niyo, I think, accessible naman ata siya sa inyong student portal. Dapat, andun siya. Makikita niyo kung ano yung mga possible sanctions. Depende sa kung pailang warning ka na doon. Sa dropping, alam niyo na naman yan, kay 4th year na. Bago mag-midterm, magdadrop, ha? Kung hindi na talaga papasok or else now I have no choice but to upload a grade of 5. And then, next natin is, ayan, yung overview of petroleum exploration and production process. Ito yung unang topic natin. And then the next one would be separation system, transmission, oil storage, and then you have your activity and midterm examination. This should be, I think, 7. Mali pala ang aking na-type. Sorry, this should be 8. Ayan. And then sand management, water handling, and then environmental impacts. Yung kasama dito ang impacts and treatment. Ang focus nito ay sa production. Yung inyong engineering, ang focus nun ay general na pang environmental engineering. Hindi niya actually sakop ang pang-production. Pero kung na-touch sa during your NYeng, di good. Pero kumbaga may point is hindi dapat siya mag-overlap yung NYeng at yung environmental impact na sinasabi dito. Kasama dito yung impact, analysis ng impact as well as yung treatment. And then you also have your activity and final exam. Ito ay major activity, ha. Meron pa kayong mga individual activity na sasagutan. Okay? So ito yung mapping ng ating assessment task per week as well as sa ating SO, sa ating IGA, SDGN, CDI. Ayan.
Okay, so that's it. Yan yung ating syllabus. I-present ko yung ating yung ating unang topic, which is ayan. So ito kasing PowerPoint na ito actually ay ito yung simplified. Kumbaga wala pa siyang, ito yung ginamit ko dati. Kaya lang gagawa pa ako ng another another PowerPoint presentation for that. Okay. Nakikita ba ang ang screen ko? Yes po, ma'am. Opo. Okay. So, ang unang topic natin ay overview ng petroleum production system. So, dahil overview siya, ay di sisimulan natin simula sa simula. At ang start natin, magsisimula tayo sa reserva kung saan nandoon ang ating petroleum, natural gas. So, ang reserva is a porous medium with unique storage and flow characteristics. Ang reserva, meron tayong iba't ibang types ng reservoir rock. So, if you may still recall, di ba, meron tayong petroleum system na tinatawag. Ano ba yung ating petroleum system? Ano yung mga components ng ating petroleum system? Dapat ay alam nyo yan, fourth year na kayo. Pag sinabing petroleum system, nandyan ang ating Okay, very good. May nagre-raise ng hand. Wait lang. By the way, para dun sa mga hindi nakakaalam, during my class, ang recitation will be graded. Hindi siya, kumbaga, pag tinawag kita at hindi ka nakasagot, ay okay lang naman. Di naman kita papagalitan. Di naman kita ipapahiya sa klase. Kaya just in case ikaw ay matawag, ay wag kang mababother kasi okay lang naman kahit di ka makasagot. Basta wag mo lang wag ka lang maglilib sa meeting kasi medyo siya, sa aking part ay medyo bastos siya kasi parang ang dating ay tinatanong kita pero hindi ka nasagot. Ganon. Okay lang naman, again, okay lang kahit hindi makasagot. Ha? Pero kung ikaw ay mag-volunteer, ay di much better. Teka lang ha, wait lang. Sus mo lang. Nagawa lang ako ng anong tawag dito, ng inyong record para sa attendance. Sa attendance at sa recitation. Saglit lang. Paki-chat ng ng surname ng mga magre-recite. Wait lang. Okay, sige, balik tayo. Anong pa ang ating petroleum system? Tingnan natin. Ang nasa pinakauna ay si Miss Carrera. Hello po, ma'am. Components ng Ano po? Yes po. Isa lang po, ma'am. Kahit isa lang. Yung source rock po. Okay, very good, source rock. So, next, ano ba ang source rock? Sige, Miss Carrera, iba naman para magkaroon ng chance yung others ng iyong kaklase. What is source rock if you can still remember? Ano ba ang source rock? Si Alan Dave Carrera ang nasa unahan dito. Ma'am, ang source rock First to last yung cue natin dito. The formation of hydrocarbons liquids from organic rich source rock with kerogen and bitumen accumulates as oil and gas. Okay, sige. Medyo mahina lang yung iyong audio. Teka lang ha, i-adjust ko ang aking baka mahina din. Sige nga, pwede mo bang ulitin, Mr. Carrera? Ma'am, ang source rock po yan, doon po yung mga hydrocarbons liquids po, katulad po ng kerogen and bitumen po.
Okay, so doon sa source rock natin nabubuo ang mga organic matter. So, punta muna tayo sa origin. Sa origin, 'di ba meron tayong inorganic at organic theory, 'di ba? So, ano daw ang alin yung pinaka widely acceptable between the two? Is it the inorganic or the organic theory? Review lang ito ha. Kasi ano natin eh, very kumbaga ay maano lang yung sakop ng topic ng Prodpeng kaya kailangan ko kayo i-review. Magsimula tayo sa simula eh. Baka hindi nyo natanda. Between organic and inorganic, alin yung pinaka widely acceptable? Is it the inorganic or organic theory? Anyone? Yes, Mr. Aquino. Ano po, organic. Kasi Okay, very good. Sige, go ahead. Kasi ang sabi po sa organic ay dapat manggagaling siya sa ma-accumulate po siya from dead animals or plants from long time. Okay, very good. So, tama yung sinabi ni Mr. Aquino. Yung dead plant, actually, yung mga dead animals natin, yung mga animals na tinutukoy, hindi yung mga lalaking hayop ha. Usually, yan yung mga maliliit na hayop, mga phytoplanktons. Remains nung mga yon na nababury, and then, after some time, syempre, habang ang mga yun, natatabunan, habang natatabunan siya, lumalalim siya, and then nagiging anaerobic yung environment kasi ang requirement para magkaroon ng mag-form ng kerogen ay dapat siya ay anaerobic. Ibig sabihin, oxygen depleted environment. Walang oxygen. Yun yung nasa ilalim yun ng lupa. Wala siyang oxygen kasi natatabunan siya ng soil, ng rocks. Ayan. So, doon nagkakaroon ng formation ng hydrocarbons galing dun sa kerogen. Ang kerogen naman ay galing sa remains ng animals. Usually marine animals yun. Yun namang mga remains ng mga plants in some animals nangyayari sa onshore, sa lupa. Ang usually na-form doon ay coal. Kaya kalimitan sa ating mga deposits ay nasa offshore kasi marine environment usually ang pinagmumula ng mga dead animals na yun. Doon nasa mga phytoplanktons. Okay? So, tapos na tayo sa origin. What about the other and source rock? What about the other components of petroleum system? Yes, Mr. Ramos. Good afternoon po, ma'am. The other component po ng petroleum system is the reservoir rock. Reservoir rock. Okay, sige. Next naman. Very good. What about reservoir rock? What is reservoir rock? Mr. Arias. Ma'am, ang reservoir rock po is a body of rock that have a porosity and permeability to store po fluids. Okay, very good. Tama 'yon. Doon naman sa reservoir rock, doon naman nako-contain yung ating oil and gas. Pero bago siya pumunta, ano ba yung tawag sa sa paglipat or pag-travel ng hydrocarbons galing sa source rock, pupunta siya sa reservoir rock. Yes, Mr. Fahanilan. Okay. So, bukod sa accumulation, bago siya mag-accumulate sa reservoir rock, anong tawag doon sa pag-travel niya? Bago siya mag-accumulate. Accumulation is yung pag-accumulate niya doon sa sa reservoir rock, yung pag-contain, mag-accumulate. So bago siya para siya ay makapag-travel mula doon sa source rock papuntang reservoir rock, migration. Kaya laging magkasama yung dalawa, migration and accumulation. Magkasama sila kasi pag nagma-migrate ang hydrocarbon from source rock to reservoir rock, nag-accumulate din siya doon sa reservoir rock galing sa source rock. So very simple lang naman yung ating petroleum system. What else? Meron pa tayong ibang components ng ng petroleum system na di pa nababanggit, Mr. De Torres.
Ano po ma'am, reservoir rock po or seal or caprock po? Seal or Seal or kaprak? caprock na, Okay. opo, na lang po. Okay, sige, thank you. What about seal or kaprak? Ano naman itong seal at kaprak or kaprak? Anong pinagkaiba nito sa source rock at reservoir rock, Mr. Nier? Sa akin pong pagkakatanda, yung seal or caprock po ay yung type ng rock na yung hindi po mape-penetrate ng oil and gas. Kaya po para pong nagkaka-reserve po sa ilalim. Yung natural gas po ay hindi po umaakyat papunta po dun sa surface. Teka lang. Ayan, naka-off mic pala ako. Kaya pala hindi kayo nasagot. So, ito yung record ko ng inyong recitation. Ito lang ang nilalagay ko kasi nasanay lang ako na to. Pag kasi 5 ay naaano ako na nalilito ako. Minsan kasi nagbibigay ako ng 5 points sa mga mahihirap na tanong na walang makasagot. Yun yung mga gano'n. Dito naman sa atin dahil kumbaga nagsisimula pa lang tayo sa discussion, syempre overview pa lang, review pa lang siya. Kaya kumbaga ang mga tanong natin, yung mga madadali pa lamang. Madaling i-recall, Ayan. So, this will serve as your additional point sa inyong midterm examination. So, dito ako kukuha sa inyo ng points. So, pandagdag siya. Okay? Kaya maganda kung kayo ay magkakaroon ng recitation. But then again, kung in case matawag kayo at di kayo makasagot, okay lang po yun. Hindi po kayo mapapahiya. Hindi ko po kayo ipapahiya at kayo po ay yan po ay hindi kasama sa inyong grading system that will only serve as your additional points pang hila ng grade kumbaga. Yes, Miss Linatok. Bakit po naka-raise ang hand? Napindot lang po. Sorry po. Okay. Okay, sige. So, balik tayo dito sa ating discussion. So, tama yung sinabi kanina na sa definition ng, saglit lang ha.
Hello, pasensya na at may inaasikaso lang. Okay, so balik tayo dun sa ating discussion kanina. So ito yung ating ay bakit June na yung baliktad? Ay ano bang date ngayon? 6 pala. Ano nga? September 6 na. Okay. Sige, so proceed tayo dun sa ating topic. Wait lang ha. Ayan, naghahang lang. Okay. So we are through with the review of our petroleum system. So again, di ba, we have the seal rock, the reservoir rock, and then the source rock. And then again, reservoir consists of one of or several interconnected geological flow units. At yung flow units na yun yung pore spaces. Now, meron tayong famous na na property ng meron. Dito pala sa Google Meet ay mabilis mag-end ang call, 1 hour lang. So, pag nag-end yung call natin within 1 hour, balik na lang ulit tayo dito. Hindi ko pa siya na-try kung makakabalik tayo, pero kung kung makakabalik naman, edi try din natin. Okay, so yung famous word, natin, property ng ating reservoir rock is the porosity and the permeability. So yung porosity natin, of course, is the measure of the pore spaces. Technically, it is the ratio of the pore volume to the bulk volume of the formation. It can be the reservoir rock, it can also be the source rock. Basta in general, yan yung definition ng porosity para sa formation. Next is the reservoir height. So yung reservoir height natin is often known as reservoir thickness or yung pay thickness. So it describes the thickness of a porous medium in hydraulic communication contained between the two layers. Yung fluid saturation naman natin is the an attractive hydrocarbon saturation is the third critical variable along with porosity and reservoir height to be determined before a well is tested or completed. And then finally, permeability natin is the ability of fluids to flow. So kaya ganyan yung sequence ng presentation ng property. It means that pag mag-evaluate tayo ng isang sea formation, di ba kailangan alam natin yung very important yung property ng porosity. At marami naman tayong tools na ginagamit in order to determine the porosity which was discussed during your formation evaluation. Correct? Yung mga logging techniques natin, di ba? So, may iba't ibang logging techniques to determine the porosity of a formation. And then right after determining the porosity of a formation, it can also be determined by coring, not only logging. And then right after is yung reservoir height or yung pay thickness, kung gaano siya kataas, no? Ibig sabihin ay kung gaano kataas or gaano kakapal, kaya reservoir thickness. Ang isang formation which contains hydrocarbon, yun lang yung yung volume ng hydrocarbon na pwedeng ma-contain doon. Hindi naman siya pwedeng lumampas sa reservoir. And then fluid saturation naman natin, ang sabi ay this is the third most critical kasi dito nalalaman kung ba siya, kung siya ba ay taka lang ha, wait lang.
Okay, pasensya na. Balik tayo dun sa fluid saturation. So, ang fluid saturation, isa siya sa mga critical properties ng isang reservoir rock. Kung matatandaan niyo, ang fluid saturation ay is an important property sa calculation sa reservoir engineering. Ano, it measures the, anong tawag dito? Amount of fluid present in a pore space or in pore spaces of a reservoir. And then yung permeability natin measures the ability of a fluid to flow through the porous medium. Bakit? Wait lang. Nadala nyo na ga, hindi pa? Wait lang. Okay. Okay, so ang next natin is yung artificial structures natin. So sa artificial structures natin, we have the well bottom hole, yung wellhead assemblies natin, as well as yung surface gathering, separation, and storage facilities. So katulad ng sabi ko kanina, sandali lang. Wait lang ha.
Okay. So, proceed tayo dito sa artificial structure. So, tulad ng sabi ko kanina, doon magre-revolve yung topic ng production engineering to simula doon sa wellhead natin hanggang doon sa transportation. So, bago kasi, after kasing ma-recover ng hydrocarbon, it's either yung petroleum natin at yung natural gas, pagpunta nun sa wellhead natin, meron siyang wellhead manifold. Manifold ay yung series of pipelines as well as yung auxiliaries like yung mga pumps and valves natin. So, doon sa wellhead natin, may manifold yan. Isang malaking tubo. Hindi katulad dito sa yung mga wellhead manifold natin, may malalaking tubo yan. At yan ay dyan dumadali or nagfo-flow yung ating hydrocarbon mula wellhead papunta sa ating production site. So, sa production natin, una muna ay ang gathering. So, dun sa gathering, after nyan is yung separation. So, isa-separate yung ang initial natin is yung separation ng phases, like separation ng solid, liquid, and gas. So, isa-separate yung natural gas and yung mga volatile hydrocarbons as well as separate siya sa oil and then yung water. Meron ding mga liquids na nasabi ko, kaya tayo may sand management na topic kasi may napoproduce na sand during production of oil and gas. Hindi lang po water na po-produce natin, hindi lang po hydrocarbon, meron din pong sand. So, kasama sa separate yung sand. At ang separation natin, class, dito sa production natin, is separation lang siya. Hindi siya katulad ng distillation na separation of components ng hydrocarbon. Kasi sa distillation, yun ay separation through its boiling point, di ba? Sa iba't ibang components ng hydrocarbon, kasi di ba, petroleum is a complex mixture of hydrocarbon. Ibig sabihin, may mga heavy hydrocarbons and then meron din tayong mga light hydrocarbons hanggang doon sa pinaka-light which is yung methane. So, iba yung separation dito sa production compared sa refinery. Dito, ang sineseparate natin again ay yung mga considered as contaminants from the hydrocarbon. And then yung storage facilities natin, kung makikita nyo, storage facilities natin dito ay dalawa. So pag-aaralan natin under ng topic ng iba't ibang hydrocarbons as well as yung mga standards na sinusunod. Kung mapapansin nyo, meron tayong spherical at merong mga cylindrical storage. So marami pong iba't ibang types of storage tanks. Okay. So, production engineering is the part of petroleum engineering that attempts to maximize production. Ang pinaka-main purpose of production engineering is to maximize the production. Just like any other types of production engineering. Ang focus lang ng atin ay petroleum production engineering. So, katulad din ng ibang sa manufacturing production, ang target nila is to maximize the production or injection in a cost-effective manner. It focuses on producing hydrocarbon from bottom hole to surface through the wellbore. Kaya hinati ang ProdEng 1, nagkaroon ng 1 at 2. Kasi hindi kaya sa isang subject na production engineering lang kung i-cover hanggang sa treatment ng byproducts. Ayan. So, ating i-discuss ang FDP or Field Development Planning. Sa Field Development Planning, may iba't ibang stage dyan. May gaining access, exploration, appraisal, development, production. Kung mapapansin nyo dito sa ating figure, meron dito tayo sa y-axis natin yung cumulative cash flow in terms of $1 million. Meron tayong 100 to 500 and then negative 100 to 500. Ayan. And then, sa x-axis natin, yun namang years. Yung time in years. Okay, so dun tayo sa unang stage. Ang unang stage is yung gaining access stage. So, ito yung sinasabi kong diniscuss nung inyong production engineering, not production engineering, but introduction to oil and gas and sustainable development na fiscal system ng isang bansa. Depende sa pagmamay-ari dito sa atin sa Pilipinas, sa
in general, hindi lang sa Pilipinas. Una ay yun yung pag magbibid ang isang oil and gas company sa drilling company kasi hingi sila ng permission para i-drill yung or mag-produce doon sa area na yon. So, ang unang doon, ang unang types of fiscal system ay yung kung saan ang isang drilling company or oil and gas company ay rerentahan niya yung area na yon pero nagmamayari ay ang gobyerno. Ang pangalawa naman ay yung magbibigay ang government ng full kumbaga ay permission to explore o to drill kung siya man na exploration, drilling, production, appraisal, whatever. Bibigyan ng permission ng government at ang nagmamayari ng area na yon during the time of contract ay yung private company. So, dun sa una, may share ang government doon. No, it depends. Hindi laging 50-50. Depende sa contract. During the contract period, hati. Every time na mag-e-end, kailangan gumawa ng panibago. Sige. Saan ako natapos kanina? Ako ay imik ng imik. Wala na pala kayo. Hindi kasi hindi nagno-notify sa akin na nag-end na yung call. Saan ako natapos? Ano yung huli niyong narinig? Field development planning po, ma'am. Nandun pa rin. Okay, sige. Hindi pa naman pala ganun katagal. Okay, balik tayo sa field development planning. So, sa field development planning, may figure dito, nakalagay dyan yung sa y-axis natin yung cumulative cash flow in terms of $1 million and then sa x-axis natin ay yung time in terms of years. So, kung mapapansin nyo, yung time natin is from 1 to 25 years. So, pwede pa siyang lumampas dyan. Depende sa oil and gas deposits. So, sa field development planning ay may iba't ibang stages. Ang first stage natin ay yung gaining access stage or gaining access phase. Sa gaining access phase, ang ibig sabihin lang nito, ito yung stage wherein yung mga oil and gas company ay nagbibid sa mga field. So, pwedeng yung mga field ay meron ng proven reserves, pwede din naman na hindi pa siya na-explore. Iba't ibang cases, case to case basis kumbaga. So sa under ng gaining access phase, nagbibid itong mga private oil and gas company sa government para magkaroon sila ng rights, mineral rights ang tawag. So sa mineral rights, pwede silang mag-explore doon kasi kaya nga ang kasunod na stage ay exploration. So magbibid sila para mabigyan sila ng mineral rights ng government. So, sa mineral rights ng government, meron siyang dalawang types kung matatandaan nyo sa ating Introduction to Oil and Gas and Sustainable Development, yung PET FR01 yung subject. Ang unang type ay yung type na fiscal system ay yung ang private company or yung oil and gas company ay magre-rent sila. Mabibigyan sila ng mineral rights pero in case magkaroon doon ng production, ay kahit hindi magkaroon pala, kahit kumbaga ay well abandonment, walang mangyaring production, magbabayad yung oil and gas company. Kumbaga mamumuhunan sila. At if in case magkaroon ng or magtuloy sa production stage yung kanilang exploration, yung government is the owner noong field na yun. So, nagre-rent lang, kumbaga yung private oil and gas company sa government. Doon sa pangalawang type ng fiscal system, yun yung binibigyan ng government ng ang isang private company ng mineral rights na kahit siya ay ang maging result ay well abandonment or kahit magtuloy sa production, ang may-ari ng field during the time of contract is yung private company. Doon sa unang type, may share doon ang government during production. Sa pangalawang type naman, dahil binibigyan ng government ng full rights yung company during the contract time, sila lang ang magkakaroon ng kumbaga ay ng
share, yung private company lang ang may share doon sa magiging revenue doon sa una, may share ang government sa revenue. Pero, kumbaga, depende sa bansa kung ano yung usual na pinapatupad nilang type of fiscal system. So, after ng gaining access, after nila ma-award na ng mineral rights, is yung exploration. During exploration, if you can still remember, ano ba yung mga ginagawa natin during exploration stage? Ano yung mga examples ng ginagawa natin? Ano ba ibig sabihin ng exploration? Anyone? Ito ay review pa lang tayo ha, hindi pa tayo nagsisimula sa totoo. Yes, Miss Carrera. Go ahead. Kasama po dun, ma'am, yung surveying po. Correct, surveying. Oh. Okay, tama. Kasama doon sa ang surveying. What else aside from surveying? Ano pa yung mga naaalala nyo pag sinabing exploration? Yes, Mr. Ramirez. Perez pala. Sorry, nabasa ko yung iyong middle. Perez. Sa akin naman po ay papasok pa rin po dito yung drilling po. Yes, correct. Exploration drilling. Tama yun. Exploration drilling. Aside from that, ano ba yung terms na natatandaan nyo? Yes, Mr. Semilia. Seismic surveys po. Seismic survey, correct. So, yun yung ilan sa mga terms na matatandaan natin. Meron pa bang iba? Bukod sa exploration drilling, sa surveying, sa seismic survey, meron pa kayong ibang naaalalang term? Mr. Nier. Ang hirap banggitin ng iyong surname kasi para siyang tongue twister. Kasama pag po yung mud logging po. Yung pagtatas po ng cuttings. Oo, under siya ng exploration drilling. Pero tama naman yun kasi ginagawa naman talaga yun. Yung ating logging at kasama na din yung coring. Pagkuha ng actual sample. Tama po yun. Yun po ay ginagawa during exploration drilling. Okay, so yun yung mga ilang terms na maaalala natin pag narinig natin yung exploration stage. Kasi yun talaga yung mga ginagawa natin. So, buti naman at inyo pang natatandaan. O kung hindi nyo man natatandaan, kayo ay nare-review kahit pa paano. Kung mapapansin nyo, yung graph natin ay from doon sa 0, habang tumatagal yung ating, field development planning during exploration stage, bumababa yung line. Ibig sabihin, nagde-negative siya, kasi wala pang napasok na pera sa company. Puro palabas pa lang siya. Ang next nating stage after ng exploration is appraisal. Okay. Appraisal. So, ano naman ang matatandaan nyo sa appraisal stage? Ano yung mga ginagawa during appraisal stage? Anyone? Areas. Idea lang po, ma'am. Pag po sa sa appraisal, tinitingnan po doon yung economic viability po kung kikita po or hindi. Correct, tama. Kasi sa exploration drilling, dyan pa lang tayo nakuha ng additional data. Kung meron ng existing data, kuha tayo ng additional data. Dahil based din dun sa existing data, gagamit tayo ng mga tools tulad ng mga sinabi kaninang mud logging, coring. While sa appraisal, pag meron na tayong enough information, magkakandak na tayo ng exploration stage. Pwede na tayo mag-proceed sa appraisal stage wherein doon makikita yung economic viability ng isang formation or ng isang reservoir. Yes, Mr. De Torres. Mayroon ka pa bang po, ma'am? Appraisal drilling po yung mga seismic. Seismic surveying, pwede din. Nagkakandak actually more, kumbaga mas advanced ng tools ang ginagamit natin. Pero again, case to case, pwede pa din naman gumamit ng hindi naman siya imposible. Pwede pa din gumamit ng seismic surveying dito. Next naman natin after appraisal, kung mapapansin nyo, sa development, bigla siyang bumaba. Biglang nandun yung pinakamababa sa development. Bakit kaya? Ano bang ginagawa dito sa development stage? Bakit doon yung pinakamataas
na mataas na cumulative cash outflow. Outflow dapat ang term dito kasi palabas yung pera ng kumpanya. Anong ginagawa sa during development stage? Mr. Mabasa. Malaki po kasing pera ang ilalabas dun sa development. Bale, dun na po mangyayari yung pagbuo po ng wells. Ano po ng manpower. Yun po. Kaya po masyadong mababa. That is correct. Kung dito na magi-start mag-hire ng maraming tao, mag-hire ng mas maraming contractor, mag-rent ng mas maraming equipments. So diyan yung stage wherein gagastos talaga ng malaki ang company. What else aside from answer ni Mr. Mabasa, Mr. Pasha? Dito po yung stage wherein nagko-construct na po ng oil and gas processing system. Okay, correct. So, kung halimbawa ay sa offshore siya, ay di dyan na nagkakaroon ng additional auxiliaries for or equipments for teka lang ha, maingay lang. Okay, kasi tayo nasa na yung sinasabi ko. So, during development dyan, mag-hire na mas maraming contractors, mas maraming manpower as well as yung equipments. Kaya mas yan yung pinakamagastos na stage. And then kung mapapansin nyo, right after the development stage dyan, unti-unting tataas or madadagdagan yung ating cash inflow. Ayan, hanggang sa, based dito sa graph, hindi ito consistent sa lahat ng field. Ito ay lang, sa isang field lang yung example na to. So, tataas siya and then dito sa diagram, after 13 years, doon pa lang magkakaroon ng inflow. Doon pa lang papasok talaga, ang nailabas nilang pera. Kumbaga nung investment nila. Meron din dito tayong graph sa production. In terms of production naman ito. So, dito sa development, kung mapapansin nyo, simula dun sa development, unti-unting aakit ang production, and then, meron siyang magpaplato siya. Yung ibig sabihin na hindi, yung daily production rate is hindi ganun ka-significant. Kaya siya, plateau stage siya. And then, right after that stage ay unti-unting bababa ang production rate. So, dito na sa stage na to, simula dito say, dito ay 12.5 years sa case na ito. Diyan nagkakaroon ng tawag dito, artificial lift, yung enhanced oil recovery. Ayan, dyan din. Actually, dito talaga yung enhanced oil recovery, yung tertiary recovery natin. During this stage, ayan, dyan na nagkakaroon ng iba't ibang application ng iba't ibang methods ng EOR. Dito sa case na ito ay 25 years, after 25 years ang decommissioning. At mapapansin ninyo, dito sa point or sa year at which bumaba na or naubos na yung ating production, masyadong mababa na yung production rate natin, dito pa lang din bumababa ang ating cash inflow. Ayan, bigla siyang bumaba sa point na ito. Ayan. Okay, and then right after, decommissioning. So, pag-aaralan din natin dyan, kasama din sa ating discussion ang decommissioning. Paano ma-decommission yung mga rig onshore and offshore. Okay, so another timeline para sa field development plan. Ang exploration daw, it can last from 5 to 10 years. Ang production can last from 15 to 30 years. And then, isa-isahin natin, kasama sa exploration stage ang discovery and evaluation. Under ng discovery, diyan natin na alamin nasaan yung asan yung field, where is the field, asan yung field, or ano yung exact location ng field wherein may probable or possible deposit ng hydrocarbon. And then next is i-evaluate natin yung amount ng reserves using
yung tools natin or methods. And then sa development naman, it may take from 1 to 5 years, up to 5 years. Dito sa development, yung production facilities design at yung implementation. So, kaya din siya matagal kasi kasama siya yung design as well as yung implementation. Next is after ng development natin, meron tayong production stage which can last from 15 to 30 years. So, dyan yung oil and gas production natin. Kasama na din sa napoproduce ang water at sand. Next naman, after ng production is yung site abandonment or restitution. Diyan yung yung tinatawag nating decommissioning stage. Okay, so isa-isahin ulit natin ha. Sa gaining access phase, dito nagkakaroon ng evaluation ng technical, hindi lang technical, kasama na rin ang political, economic, social, and environmental aspect of a region under consideration. In terms of technical aspects, it includes the potential size of hydrocarbons to be found. So, syempre, kailangan, yun ang unang ikino-consider, yung potential size. Kasi dyan natin malalaman kung siya ba ay economically viable or hindi. During the time of during the time of field development, appraisal sana sasabihin ko, wala pa nga pala tayo sa appraisal. Okay, so it also includes the anong tawag dito? Scouting studies using publicly available information. Katulad ng sabi ko sa inyo kanina, meron na namang mga existing information usually sa isang field. And then, consideration of technical challenges facing exploration and production. Halimbawa, sa setting, sa location. Pwede kasing onshore, syempre mas mahirap at mas magastos ang ating field development kung ang location ay sa offshore waters kasi mas complicated, mas complex ang ating rig pag offshore. So, pag mas complex ang rig, mas malaki rin ang ating gasto sa manpower kasi mas malaki ang hazard pay ng mga nagtatrabaho sa offshore kaysa sa onshore. Next naman ay political and economic consideration. So dito sa political and economic consideration, it includes the political regime and government stability. So ito ay mag-a-apply especially dun sa mga bansa na kumbaga medyo unstable yung security sa government. So halimbawa dyan ay sa Middle East. Alam naman natin na sa Middle East ay laging may political conflict. The potential for nationalization of oil and gas industry. So sa nationalization, ibig sabihin, ang may-ari ng field lahat ay sa government. Parang ang Saudi Aramco. Kaya siya pinangalan ng Saudi Aramco kasi ang may-ari ay government ng Saudi Arabia. Hindi katulad dito sa atin sa Pilipinas. Kumbaga ang mineral rights ng ating field ay nasa private company, nasa private sector. Kaya maganda yung ginawa ng Saudi Arabia kasi marami silang oil and gas deposits. Kaya maraming pera or mayaman ang Saudi Arabia. Next is yung current embargoes natin, yung fees, ibig sabihin yung mga kagastusin nila. Depende yan sa law ng bansa. Fiscal stability and levels of taxation, constraints on repatriation of profits, personal security, local cost, inflation, and exchange rate forecast. Lahat ay malaking factors yan at yung iba't ibang factors to consider under political and economic considerations. So sa case ng personal security, local cost, inflation, and exchange rate forecast, usually yung mga yan under ng political and economic ay medyo naiihuli. Inuuna muna yung, kumbaga, una munang tatanungin kung yung government stability, at yung fiscal stability, very important yun. Kasi yun yung kumbaga, yun yung magde-determine kung magiging maayos yung agreement between the private sector, yung oil and gas sector natin, or yung atang government. Okay? Next is social considerations naman. Sa social considerations, it will include any threat of civil disorder. Pag nga ang government ay unstable, ibig sabihin may kaguluhan within the government
At meron din syempre within kasama dyan ang civil disorder, yung availability of local skilled workforce. Pag ganyang, ito ay sa case ng halimbawa pag ang location ay say onshore, tapos yung area is within the area of indigenous locals doon sa bansang yon or doon sa lugar na yon. Usually pag ganyan ay it's either you hire them o kaya naman ay kumuha ka ng tao sa ibang bansa o sa ibang lugar. So, pag kasi skilled workers ang iyong kinuha, syempre, mas malaki ang bayad sa kanila kasi even na meron na silang existing training. Pag naman ang kinuha mo yung mga local workforce, ibig sabihin yung mga tao, mga residents na malapit doon sa area na yun, sa field, kailangan mo silang i-train kung wala silang proper training na related doon sa magiging work nila. Kaya kasama dyan yung local training required. Kaya yung mga oil and gas companies na mag-hire ng mga locals, usually, they train those locals para makapag-work lang sa kanilang company. Then again, depende siya sa agreement. Kasi minsan, may mga lugar na nagre-require na, depende siya sa law nagre-require na, say for example, mag-hire sila ng, ang kanilang empleyado should be, say, ang 20% ng employees nila should be locals. Meron namang 10% should be locals. So, yun ay andun sa agreement ng government at ng private sector. Pag halimbawa 50% of their employees are locals at walang proper training yung mga local employees, then the oil and gas company must hire a trainer. They must conduct the training for free of charge. It should be free of charge kasi i-hire din naman nila yung training ay magagamit din naman sa kanilang company. Kaya mayroon dito mga kumpanya sa atin, lalo dito sa Batangas City kasi marami tayong mga industrial company dito, tulad ng mga power plants, ayan, yung mga refineries, o kaya yung mga depots, may mga manufacturing din. So, yung mga yan ay meron silang agreement between the local government unit of Batangas City na may certain amount or percentage of employees na dapat ay taga Batangas or local ng Batangas or ng isang barangay. So, yun yung example. Next is the degree of effort which will be required to set up local presence. Ang example nito ay di yun ng halimbawa ay pag nasakop ng mga or kasama doon sa area yung say lupa ng mga indigenous people. So, yun ay nasa discretion ng government kung i-allow siya or hindi. And then, another example is pag sa offshore, kakaroon ng field development. Siyempre, yung effort, yung time, at yung cost ay malaki ang difference niya compared sa onshore. And next, and last one is to positively engage the indigenous people. Very important ito, especially kung may kinalaman siya or malapit siya sa area ng indigenous people. Okay. So, field discovery natin. Next natin is yung exploration phase. So, sa exploration phase natin, ayan. So, meron ditong, anong tawag dito? Graph, ng bawat stage ng exploration stage. And then yung number of years. Again, hindi siya general, ito specific sa isang case lang. So, dito sa graph natin, yung preliminary investigation, which is the first stage of exploration phase, can last up to 2 years. Geological surveys, yung mga seismic surveys natin, it can last up to 1 year. And then the exploration drilling can last up to 1 year. And then yung whole exploration phase, it can last up to 6 years. Okay? Sa expenditure naman natin, simula doon sa pinakauna ay umaabot siya ng $100 million. Ayan, kung mapapansin nyo. At after ng exploration drilling natin, dyan nagkakaroon ng
decision if they will continue the field development or not. So, dyan nagkakaroon ng decision kung magpo-proceed ba sa appraisal well o i-abandon na yung well. Magpo-proceed appraisal drilling or i-abandon yung well. Next is field evaluation. Yung field discovery. Ito yung sa field discovery ay ito yung exploration phase. Field evaluation naman, once a discovery has been confirmed, so a 3D numerical reservoir simulation models are built at para magkaroon ng data or magawa itong 3D simulation model na gagawin nyo supposed to be ngayong inyong reservoir modeling and simulation or simulation and modeling, kaya lang wala pa kayong instructor, kailangan ng data na manggagaling sa mga tools na inyong na-encounter during your formation evaluation. Okay, so ginagawa itong 3D numerical reservoir simulation model in order to estimate the initial volume of oil and gas sa reservoir and to simulate the reservoir fluid flow behavior as well as to optimize the field development scenario. So, sa field development scenario, yes po. Okay, sige. So, sa field development scenario natin, yung number, types, and location of wells as well as yung level of field production. Kasama yun dun sa field development scenario. So, appraisal wells are drilled to improve the field description through further data acquisition. Kung mapapansin nyo, ito yung ating field discovery. Dito tayo gumagamit ng mga seismic surveying or yung surveying na sinasabi kanina. After na exploration phase, magde-decide kung i-continue or hindi. Kung continue, ang sunod ay appraisal. Ang appraisal ay under ng field evaluation. Huwag kayo malilito ha. Ang appraisal ay under ng field evaluation. Tulad ng sinabi kanina ng kaklase ninyo, under ng appraisal, well, dito natin malalaman kung economically viable. Paano? Through the collection of data or properties noong formation na nakuha natin from the previous stage, which is exploration phase, at dito din sa appraisal phase, dyan din kumukuha ng further, kumbaga ay information or data doon sa field. At yun ay ginagamit para makagawa nitong reservoir simulation. So, kaya ang construction ng inyong or sequence ng inyong curriculum ay reservoir engineering 1, 2, and then right after pa yung reservoir simulation and modeling kasi lahat ng data na or information na napag-aralan ninyo sa reservoir engineering 1, 2 as well as sa inyong production engineering 1, lahat ng yun are needed. Not production engineering but reservoir engineering. Lahat ng yun are needed as well as formation evaluation. At ang yun ay needed or kailangan para makabuo ng simulation model. At yung simulation model ay gagamitin para malaman kung ano yung initial volume ng oil and gas sa reservoir at para ma-determine kung siya ba ay economically viable or hindi. Okay. Okay, so sa appraisal, meron tayong 4 na consideration sa appraisal stage. Una, ay to proceed with development. Kasi 'di ba after ng appraisal, balikan natin yung graph or yung consideration dito ay option is to continue with the development. So pag nag-continue sa development, mag-generate ng income within a short period of time. Kasi kung mapapansin nyo, mabilis lang ang gap in between appraisal and development. See, 4 to 6 years appraisal and then right after development stage na. Kapag nag-continue, pag nag-decide na, dito sa appraisal, economically viable siya, continue sa development, then ibig sabihin, dyan na magkakaroon ng, kumbaga ay mas malaking outflow. Pero, right after development, dyan naman magkakaroon ng malaking inflow, cash inflow. So again, after mag-decide kung i-continue siya sa development, dyan magkakaroon ng magkaroon ng generation ng income within a short period of time. Ang risk lang dito, pag nag-continue with the development is, paano kung
yung initial volume ng oil and gas from the simulation turns out to be, kumbaga ay not really wrong, but mas malaki ang discrepancy with the actual kasi nga simulation lang siya. Doon lang tayo nagre-rely sa simulation from the data na nag-gather natin sa ating exploration. Ayan. So, paano kung yung actual is mas maliit or mas malaki? Pag mas malaki siya, ang ibig sabihin yung facility natin is pwedeng maging undersize. Pag naman mas maliit, pwedeng yung facility natin is maging oversize. Kasi yung facilities natin ay dinidecide natin depende sa ating estimate ng initial estimate ng oil and gas present sa reservoir. Yung pagiging undersize at oversize ng facility can affect the profitability of the project. The next option is to carry out an appraisal program. So sa appraisal program natin, ang objective niyan is optimization of the technical development ng field. Ang consequence dito and disadvantage is this, it will delay the first oil. Ibig sabihin ng first oil, yun yung first oil na mapoproduce. So 'di ba, kung magko-continue ka sa development, mas mabilis mo mababawi ang iyong outflow, yung cash, yung investment, no. Kaya lang malaki risk niya. Pero pag doon sa nag-continue ka or nag-carry out ka, pinahaba mo pa yung appraisal program mo or yung appraisal stage mo, ibig sabihin mas marami pang data ang makukuha mo. No, mas marami pang data, it will result to nalindol? Hoy, maligo ka. Sige, nalindol daw. Talaga, sa steer hub lang may lindol. Okay. So sa appraisal, pag nag-decide silang i-carry out yung appraisal program, makakakuha silang ng mas maraming data. Ibig sabihin, it will result to optimization ng technical development. Kasi mas maraming data, mas accurate yung magiging estimate nila ng initial oil and gas formation. Ang disadvantage lang nun is madidelay lang yung first oil. Kumbaga, mas tatagal ang appraisal, mas malaking gastos or investment ang magagamit. Okay? Pero yung profitability, kung magtutuloy siya sa development, is mas malaki ang chance na, kumbaga, ay may improve. Kasi using those data na nakuha or na-gather during the whole appraisal stage, magagamit siya during development stage and production stage also. The third option is to sell the discovery. May mga company na nagdi-drill lang, nagkakandak ng field development hanggang exploration and appraisal, and then right after ipagbibili na nila. Yun yung sinasabi ko kaninang may mga existing na information or data. It can be publicly available. It can also be bought from or acquired from private companies. And the next is to do nothing. Ibig sabihin, i-abandon mo, hayaan mo lang siya. Kasi ibig sabihin, kung ganyan yung magiging option is kumbaga, during that stage is na-prove na economically unviable siya. Malulugi pag tinuloy nila yung kanilang field development plan hanggang production. So again, may apat na options tayo. Development, appraisal, to carry on with the appraisal program, to sell the discovery, and to do nothing or to abandon the well. Okay? Next is yung field development or yung development stage natin. Sa development stage natin, ito ay ginagawa after ng appraisal stage pag nakapag-decide na pwedeng i-continue at economically viable yung oil and gas, yung volume ng oil and gas. Sa under ng field development, ito yung mga kino-consider. Number one is yung number of wells to be drilled.
Ilan bang wells ang kailangang i-drill? Number 2 is ano bang recovery technique ang kailangan? Again, case-to-case basis ito. Depende sa type of formation, sa type of hydrocarbon na present. Iba ang recovery technique pag natural gas, sa tight shale reservoir. Iba naman ang recovery pag sa mga consolidated and unconsolidated sandstone reservoir. And then the third one is the type and cost of installation. So dito na papasok yung iba't ibang platforms natin na ginagamit sa offshore as well as onshore. So di ba meron tayong iba't ibang platforms na ginagamit sa offshore. Ang question ko sa inyo ay na-discuss na ba sa kahit anong subject nyo yung iba't ibang types of offshore platform? Kasi sa onshore hindi naman kumbaga wala namang gaanong variation sa type of platform. Sa offshore lang talaga kasi syempre mas complex ang environment sa offshore. Na-discuss ba sa inyo yung iba't ibang types of offshore platform? Opo. Okay, good. So, ibig sabihin kahit i-discuss ko yan sa inyo, ay familiar na naman kayo. Hindi na naman kayo maninibago. Kung halimbawa may mga terms na unfamiliar sa inyo, sasabi kayo sa akin para at least hindi ma-review ko kayo o ma-recall ko. O kaya kung hindi talaga na-encounter, ay ma-introduce ko sa inyo yung term na yun. Kasi mahalaga yun dahil baka mamaya ako'y sabi ng mga terminologies, hindi nyo naman naiintindihan kung ano yun. Okay? Nagkakaintindihan tayo? Yes. Clash. Okay, good. So the next one is yung separation system for gas and fluids. And the treatment system needed to preserve the environment. Very important yan kasi dapat sumusunod tayo sa mandates and sa laws ng government. Okay. Just in time. Okay. So, ang field development plan, again, is a key document used for achieving proper communication, discussion, and agreement on the activities required for the development of a new field or extension to an existing development. So, parang ginawa sa Malampaya. Meron na kasing existing platform doon, nagdagdag lang sila. So, ibig sabihin gumawa din sila ng field development plan. Yes po. Hindi ko nakikita kung sino nagre-raise ng hand. Okay, sige. Okay, sige. Buti at ako yung na-remind ninyo. Ibig sabihin 2 hours na lang pala tayo ngayon. So, meron tayong face-to-face sa next, next meeting, face-to-face na. Bukas. Okay, sige. Meron pa pala tayong meeting bukas. Sige, yun lang muna for today. Thank you. Thank you po. Thank you po, ma'am. ma'am. Thank you po.